Okay, alright. Update po tayo sa Kimpoga na for today, guys. Heto na naman tayo, guys, ha. Heto na naman, Merry Christmas po sa lahat. You know, guys, si Paolo Avellino at si Kim Chiu po ay bumili ng decoration that was before ng Christmas. Aba, may mga chika-binit na naman tayo dito, guys, ha. Alam mo yung mga netizen, guys, na nakapalibot sa Kim Pao, kung talagang loyal ka talaga no kahit saan man dulo sa Pilipinas or kahit saan man dulo sa mundo, kahit likod pa nila Kim Chiu or si Paolo Avellino yan, aba talagang kuwang-kuwa nila po ang kanilang mga pictures, kilalang-kilala nila ang kanilang idolo. Na on the spot po sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa mall, na kung saan ay bumibili po sila ng isang decoration para sa Christmas sa kanilang munting tahanan na apartment ni Kim Chiu. Maraming mga netizen po kinilig lalong-lalo na yung mga sumusubaybay sa Kim Pao dahil sila po talaga yung kita mo yung kanilang kasiyahan pag tuwing nakikita nila yung kanilang idolo na kahit sa likod man lang or sa harap, side view or back view, kahit hindi na sila nakaharap, guys, alam na nila na sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino yun, guys. Dahil nga sa sobrang excitement nila or excited nila na makapicture ang dalawa, eh talagang hinintay po nila sa exit kasi ang dami kasing guard dito, guys, safe. Yung mga guard na yun, guys, is nakapalibot sa Kim Pao na kung saan is pag may mga artista kasi sa loob ng mall, yung makikita nila dun, guys, na hindi naman sa in-public way ba, yung style kasi ng mga wardya, guys, or yung mga nasa staff sa loob ng mall, guys, alam kasi nila na may mga artista na bibili or bumibili sa kanila, guys. Dun na rin magkakaroon ng mga yung bang private guard para hindi sila makalapit or hindi makalapit yung mga fans sa mga artista, guys. Kaya yung tinitignan ng mga staff dito, guys, ay yung paano yung mga fans umiwas. Dahil nga, pag ikaw ay isang artista, lalo't artista ka, guys, ay makikita mo dun yung kaguluhan ng mga fans sa loob ng mall. Hindi kumbaga, guys, is pag artista nandun, lalo't mga nagva-viral, lalo't mga mata ni idol na artista. Dun po nila makikita, guys, na hindi na sila bibili or hindi na sila nakafocus sa kanilang bibilhin dahil nakafocus na sila sa photograph, sa artista, sa mga artista na bumisita sa mall. Kaya nga, yung ginawa ng mga staff sa mall, guys, is ginard po sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino para sa ganun ay hindi masyadong crowded yung kanilang pagbili, guys, dahil gusto naman nilang bumili ng kanilang mga teens. Pero syempre, guys, dahil nga po sa alam naman nila na maraming tao dun at tinitingala naman sila ng kanilang fans, kaya pinagbigyan po yung request ng mga fans na mga pictures sa kanila. In fairness, guys, hindi po sila snapera at saka snaperon, lalo't nasamol po sila. Kung sino po yung fans na gusto makipag-picture, wala po silang pinipili. Yan, masabi ng mga fans sa kanila, nakakainggit ang Kim Pao dahil kahit napakasimple yung kanilang suot sa mall, guys, as in. Hindi mo mahalata na artista, pero sa mukha nila, guys, halata mo na, syempre sikat sila, alam mo kahit saan sila pupunta, nandyan sila. Talagang maraming mga fans. Napakasimple nila na pumunta sa mall, guys, wala silang gwardya. Yung mga nagbigay lang ng gwardya sa kanila, yung nasa mall, guys, yung management sa mall, guys. Kaya maraming mga netizen po ang nagsasabi na ganito dapat yung mga artista kahit sikat sila, alam nilang kilala nila yung kanilang mga fans at hindi sila yung nag-iisnab dahil kahit gaano mga importante yung gusto nilang bilhin, guys, kapag nandyan yung kanilang mga fans ay priority talaga nila yung kanilang fans, guys. Kaya sabi ng mga karamihan, guys, na
Walang pinipili ang Kim Pao lalo't sa mga fans kahit saan man yan, kahit man sa daan guys. Talagang nakikipag-picture po sila eh. Hindi sila kagaya ng mga artista na, dito tayo or dito, ganyan tayo, dito. Hindi po sila ganun. Kung sino po yung gusto makapag-picture sa kanila, talagang makakakuha sila ng photograph na picture guys. Dahil nakikita mo naman sa kanila guys na napakabait nilang dalawa. Sabi nga ng mga senior dyan guys, lalo na yung mga senior na nakakanda fans nila guys, yung loyal talaga sa Kim Pao ay sila yung #1 fans ng Kim Pao. Kaya nga yung message nila Paulo at saka si Kim Chiu sa mga senior citizen dyan na laging sumusuporta sa kanila ay maraming salamat sa support ninyo sa Kim Pao. Dahil kahit wala man sa mga edad o magkaedad man tayo, ay nandyan pa rin kayo para sa kanila. Yan po yung mga mensahe ng Kim Pao sa mga fans nila, lalo na yung mga senior citizen. At hindi lamang po yan guys. Saludo din po si Kim Chiu sa mga galawan ng mga senior kasi ramdam kasi nyo guys na sa kabila ng kanyang problema, mas marami pong mga matatalik or mas dumami yung kanyang kaibigan. Dahil sa panahon ngayon guys is hindi naman natin ipakaila na wala problema si Kim Chiu, kundi may problema po si Kim Chiu about sa kanilang pamilya kay lalo't kay Ate Lakam. Sa mga iba niyang kapatid, wala naman sa problema dun las. Kaya Ate Lakam naman po yung may problema siya guys. Kaya sabi ng mga karamihan guys na napapasalamat si Kim Chiu sa mga supportive na senior citizen dahil alam niya yung galawan ng lahat. Alam din niya guys kung gaano katibay o gaano ka-proud yung mga senior sa Kim Pao at proud din ang senior kay Paolo Avellino guys dahil kahit anong problema ang pinagdaanan nilang dalawa lalo't kay Kim Chiu ay nandiyan pa rin si Paolo para kay Kim Chiu guys. Hindi nga talaga iniiwan si Kim Chiu sa lahat ng problema guys. Ramdam talaga nila yung supportive na relasyon ni Paolo kay Kim Chiu. Naramdaman to nila yun guys kasi alam naman ng karamihan na hindi basta-basta yung problema ni Kim Chiu kasi about yan sa pera at saka relasyon nila ng kapatid. Hindi naman si Kim Chiu yung totoo lang guys hindi naman si Kim Chiu yung may problema. Ang ginawa ng Kim Chiu guys is natiwala lang sa kanyang kapatid dahil alam niya naman na hindi siya ito lolokohin dahil nga magkatugo sila. Pero paminsan-minsan ang pagtapras kahit kamag-anak mo, diyan mo nalaman kung ano yung tunay na ugali ng isa't isa. Pustating sa pera, di ba? Yan guys yung panawagan naman ni Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa kanilang mga fans. Na pala yung sumusuporta sa kanila ay nagpagpasalamat po sila. At sa darating na New Year natin guys is may handog ang Kim Pao sa atin. Sana naman paki-like nyo, share yung ating YouTube channel para sa kanay maimbita po tayo kasi may mga handog ang Kim Pao sa atin. Pag marami po tayong viewers, marami po tayong likers, reaction, ay nabibigay po ang Kim Pao sa atin ng handog. Yung mga senior palagi dyan sa ating sa YouTube channel natin guys ay sana naman po manood ulit kayo. Sana naman po bigyan natin ng like and share naman itong mga updates natin sa Kim Pao dahil alam naman po natin na kayo yung masugid na nanonood sa atin. Saka abangan po natin yung kanilang handog guys kasi lahat ng mga YouTubers na Kim Pao ang kanilang ina-update ay yung sa mga viewers naman po mapupunta lahat yung kanilang handog, hindi po sa blogger kundi sa inyo po. Kaya kung interesado po kayo sa updates natin, paki-like and share naman po para tayo po ay makakuha din po ng handog ng Kim Pao. Tara naman guys, may another update po tayo patungkol dito sa kaso nila Ate Lakam at saka si Kim Chiu guys. Kaya pala kinasuhan ni Kim Chiu si Ate Lakam guys dahil
hinahanap na pala si Kim Chu na pala yung hinahabol ngayon ng mga investors. At saka, ayaw din ni Kim Chu guys na kumbaga is madamay. Pero wala tayong magagawa dun guys kasi dalawa kasi sila ni Ate Lakam sa business na yun at dami pa rin si Kim Chu dun. Lalo at mga investors nila guys is malalaking tao. Kaya na ang hangad ng mga paramihan guys is sana mag-usap na yung magkapatid, maayos na yung lahat. Para sa ganon, regalo naman nila sa isa't isa ang Christmas. Dahil bali-balita po natin guys na yun dito sa ating legit na sources ay hindi okay ang magkapatid lalo at may pang ganyan na nangyayari. Pero sabi din nila na parang si Ate Lakam is masyadong pride. May fried chicken pa siya. Gusto niya hata na parang ayaw dito sa ating legit na sources magbayad siya. Kaso nga lang, hindi isang balsakan. Kung gusto niya yung dahan-dahanin niya. Pero ang tanong naman ng karamihan ni sana magkukuha sa Ate Lakam ng lemon na pambayad kundi kay Kim Chu pa. Kasi alam naman ng karamihan guys na ang tumutulong kay Ate Lakam si Kim Chu. Alam din ng mga kwan yan. Kasi alis yung pera ni Kim Chu. Ang nagkahawak pala, naghahandal pala guys is si Ate Lakam. Yan po yung updates natin guys. Kaya pala, ganun na lang to close si Kim Chu at saka si Ate Lakam. Pagdating sa mga lahat-lahat, lalo't nung nagkasakit si Ate Lakam, ramdam mo yung iyak ni Kim Chu dun kasi nga, para daw siyang napilayan kung wala si Ate Lakam. Pero dahil sa ganun na nangyayari guys sa kanila, si Ate Lakam po ay sinamantala po niya yung kabutihan ng kanyang kapatid. Di naman sa yung kuwan tayo guys pero maraming mga netizen na naawa kay Kim Chu dahil ginawa ni Ate Lakam guys na ganun. Kahit naman siguro sino. Kasi hindi naman napupulot si Kim Chu ng pera guys Hindi naman niya pinupulot yun kundi pinaghirapan din niya yun guys. Kaya sabi nga ng karamihan ito guys na malakas si Kim Chu. Kumbaga is very strong si Kim Chu. Very strong siya dahil alam niya kung ano yung pinagdadaanan niya. At saka alam niya guys kung ano yung paano niya sakyan lahat yun nararamdaman niya guys Kaya mga netizen dito ay inabangan talaga yung message ni Kim Chu dahil naramdaman talaga nila guys. Pati sa loob ng network kung saan nandun si Kim Chu nagtatrabaho guys ay pinapayuhan naman si Kim Chu. Wala namang panahon o oras na hinayaan nila si Kim Chu na ganun na wala naman guys. Talagang todo payo naman sila kay Kim Chu kasi naramdaman nila yung feeling na nabitray siya sa mismo niyang kapatid. Kahit naman siguro sino yun. Lalo't kapatid mo mismo yung gumawa sa iyo. Alam nila yun. So kasi Ate Lakam guys is parang siya pa daw tong medyo nagtampo or something na nagalit kay Kim Chu dahil parang pinaya daw siya sa Kim Chu dahil dun sa demanda. Yun po yung nasagap natin na balita guys. Pero sabi naman ni Kim Chu guys na hindi sa pahiya yun kundi karapatan ni Kim Chu na idemanda si Ate Lakam dahil siya naman po yung gumawa sa kasalanan nila or sa problema nila. Hindi naman si Kim Chu kundi guys is sinuportahan ni Kim Chu si Ate Lakam sa lahat ng kanyang gusto na magpatayo ng business. Ayun, binigay ni Kim Chu sa kanya yun. Na magkaroon ng sariling business, binigay din ni Kim Chu sa kanya yun. Na maging maayos ang kanilang buhay, lahat ng mga luho ni Ate Lakam, kay Kim Chu din yun, binigay din ni Kim Chu. Kaya nga sabi nga ng mga karamihan na kapag magtanim ka ng mabuti, mag-aani ka din ng mabuti. Pero yung ginawa kasi niya talaga guys, is sinobrahan na. Kundi kaya is nasobrahan na niya yung kanyang
ginagawa, kumbaga hindi na tama. Kaya marami mga netizen guys hanggang ngayon ay patuloy rin na nabibigay ng payo kay Kim Chiu dahil alam naman nila kasi na sa kabila ng lahat ng problema ni Kim Chiu ay nandiyan pa rin si Paolo Avellino, mampapalit na kaibigan, lalong-lalo na yung mami ni Paolo Avellino guys, ay talagang supportive sa kanilang dalawa. Ladat may problema si Kim Chiu guys, siya talaga yung nagtayo na bilang isang nanay ni Kim Chiu. Tinayo niya talaga yung bandera dahil alam naman niya guys na hindi naman nakulang si Kim Chiu sa kanyang kapatid na si Ate Lakan. Alam niya. Alam din na marami yan guys, hindi lang tayo. Lahat ng mga supportive ni Kim Chiu, alam nila. Hindi nga sila, kumbaga guys is, balanse lang sila eh. Pero yung talagang makikita mo guys, yung epekto kay Kim Chiu ay maramdaman mo. Kahit hindi na magsalita si Kim Chiu guys, kahit hindi niya nababanggitin yung mga, alam mo na eh, yung nasasaktan siya, mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo na sa kabila ng lahat ng pagsubok o yung nangyayari, mararamdaman mo na talagang problemado si Kim Chiu dahil nga may mga showtime or may mga libangan na pelikula o mga host siya, syempre kailangan niya naman maging maayos yung kanyang mukha. Hindi naman yung kung ano-ano man guys. Kasi nga, yung showtime naman is magpasikat yun eh. Kailangan mo maging happy every day. Kaya nga nandyan, this is your show and this is your time. Yun nga yung sabi doon. At saka yung sa mga kaibigan niya sa showtime, lalo na sila Vice Ganda, Mong Navarro at saka iba pa guys is hindi talaga nila iniwan si Kim Chiu sa hirap. Talagang nararamdaman nila yung pakiramdam ni Kim Chiu sa nangyari sa kanya guys. Bilyones pala guys. Bilyones. Hindi lang pala basta-basta. Ang napira na lang na pera guys dun sa business nila guys is 10,000 lang. Ayun dito sa ating legit na sources natin. Imaginin mo, 10,000 na lang natira sa pera. Saan to kukuha ng 10,000? Paano ka gagalaw sa 10,000? Saan na ito na lang. Ang 1,000 ngayon, pag nabariyahan mo yan, parang piso na lang yan. Diba? Pero ang 10,000, pag sa Maynila ka, wala na din yan. 1,000 na lang din yan. Saan ba mapupunta ang 10,000 yan? Ano ba yung, kumbaga is, ano ba mabibili ng 10,000 na yun? Sige yan. Yan po yung tanong ng mga netizen kay Ate Lakang guys na hindi man lang inisip kung ano yung magiging resulta ng kanyang ginagawa. Kaya mga guys is pagkatuloy po natin, mabigay din po ng payo kay Kim Chiu hanggat maaari. Always things positive po tayong lahat kasi lahat po yan ay nakaka-good vibes sa atin. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Merry Christmas again in advance. Happy New Year sa lahat.